Grabe pala ang ginawa ng Lakers at ang laki ng mga lamang nila sa stats laban sa San Antonio Spurs. Pero bago yan Brooklyn Nets pinaasa pa ng New York Knicks. Akala nga ng Brooklyn ay magagawa nilang makomeback ang New York Knicks kanina. Lalo at nagawa nilang makalamang ng isa under 11.5 seconds left na lang ang natitirang oras sa fourth quarter. Ito nga ay dahil sa 3-point shot na ginawa ni Dennis Schroeder na nagbigay ng isang kalamangan sa Brooklyn sa score na 122-121. Kaya naman dahil dito ay napatawag ng timeout ang New York Knicks. At sa sumunod nga na possession ay kay Jalen Brunson nakatuon ang kanilang last play. Napagka-receive pa nga lang ng bola ni Jalen Brunson sa may corner 3-pointer. Ay binantayan nga ito ng kanyang former teammate na si Dorian Finney-Smith. Pero tinirahan nga lang ito harap-harapan ni Jalen Brunson at pumasok na ito. Kaya naman ay lamang na ulit ng dalawa ang New York Knicks. Na agad-agad naman na kinuha ni Dennis Schroeder ang bola lalo at may 5 segundo na lang mahigit ang natitira sa oras. Na dito ay nag-coast-to-coast dribble na nga si Schroeder para atakihin ang basket para sana sa isang layup. Kaso ay nagawa naman ni Mikal Bridges na mablock ang tira ni Dennis Schroeder dahilan para makuha nila ang kanilang ika-6 na panalo ngayong season. Nasa laban nga na ito ay nakagawa lang naman si Jalen Brunson ng 37 points at 7 assists. Habang sa Brooklyn Nets ay grabe din ang naging performance ni Cam Thomas na meron lang naman itong 43 points. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa napakagandang ipinakitang laban ng dalawang kupunan? Samantalang grabe talaga ang duo nila LeBron James at Anthony Davis. Para bang nadala nila sa NBA ang kanilang naging performance sa nakaraang Paris Olympics nang manalo sila dito ng gold medal sa men's basketball para sa Team USA. Paano ba naman ay nasa combined 55 points ang ginawa ng dalawang superstars ng Los Angeles Lakers? Na ito ngang si LeBron ay meron lang namang triple-double at ika-4 niya na nga ito ngayong season. Gumawa lang naman ito kanina ng 15 points, 16 rebounds, 12 assists at 1 steal. 6 out of 12 lang naman ito kanina pagdating sa field goal. Habang ito namang si Anthony Davis ay meron namang double-double performance. Ito ay matapos itong gumawa ng 40 points, 12 rebounds, 2 assists, 2 blocks at 1 steal. Kaya halimaw talaga ang dalawang superstars ng Los Angeles Lakers na sila LeBron at Davis. Pero bukod sa nasabing dalawang players ay nag-ambag din sa opensa itong sila Austin Reeves na may 19 points at ang nagbabalik starter na si Dalton Knecht na may 14 points. Wala nga kanina itong si Rui Hachimura na may iniindang right ankle sprain. Kaya ang rookie na muna ng Lakers ang pumalit sa kanyang position bilang starter. Habang para naman sa bench ng Lakers ay 32 points lang naman ang kanilang naiambag kanina laban sa San Antonio Spurs. High scorer nga sa kanilang bench players ay sila D'Angelo Russell na may 13 points at Max Christie na may 11 points. Nahirapan nga din mga idol ang Lakers kanina laban sa San Antonio Spurs. Lalo at ang kanilang star player na si Victor Wembanyama ay gumawa lang naman kanina ng double-double, 28 points, 14 rebounds, 5 assists at 2 blocks. Habang ang partner naman nito na si Chris Paul ay meron ding double-double performance, 11 points at 11 assists. Kaya masasabi talaga na dikit lang ang naging laban ng dalawang kupunan kanina. Kahit kasi na meron ang San Antonio Spurs na 17 3-point lead laban sa 14 3-point lead lang ng Lakers, ay bumawi naman ang Lakers pagdating sa free throws na meron silang total na 18 out of 23. Habang sa Spurs ay meron lang silang 12 out of 16 sa free throws. Lamang din ng Lakers pagdating sa points in the paint na meron nga sila ditong 50 total points habang sa San Antonio Spurs ay meron lang silang 44 total points. Sa second chance points naman mga idol ay lamang din dito ang Lakers, na meron nga silang 7 out of 11 na nagawa dito habang sa Spurs ay meron lang silang 2 out of 7. Sa fast break points naman ay lamang pa rin ang Lakers na meron nga silang 10 out of 15. Habang sa San Antonio Spurs ay meron lang silang 6 out of 9. Mas madami rin turnovers na nagawa ang Spurs kanina na meron nga silang 13 turnovers habang sa Lakers ay meron lang silang 10 turnovers. Hindi lang yan dahil 10 steals din ang ginawa ng Lakers kanina para naman sa Spurs ay meron lang silang 6. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit panalo talaga ang Los Angeles Lakers laban sa San Antonio Spurs. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?